Ito, aabot daw po sa at least ang hanggang sa susunod na taon ang impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte. So, yan po yung mga posibilidad na binabanggit ni Senate President Sherwin Gatchalian. Pero nako, matindi ho ito mga kababayan dahil sa, alam nyo ho, itong impeachment trial na ito laban po sa pangalawang pinakamataas na Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay, kumbaga sana, ito po ang dahilan ng pagkakawatak-watak ho. Matindi ho nga pagkakawatak-watak ho ngayon ng mga Pilipino. Lalo na po sa larangan po ng politika dito po sa ating bansa. Pero sa ngayon, kasi may posibilidad na iniisip po ng prosecution, yung mga nais po na si Vice Presidente Duterte ay tuluyang mapatalsik sa pwesto, ang maaaring nag-iisip na hindi, patagalin natin para unti-unti nating durugin at sirain yung imahe at kredibilidad ni VP Sara Duterte para pagdating po ng 2027, kasi next year po ay maghahain na po sila ng COC para mga October o November ho yun para po sa 2028 presidential elections. So dito ho mga kababayan ay sugal po ito sa panig po ng prosecution na patagalin. Dahil sa ang gusto nila, kasi siyempre kapag ikaw ay nasa prosecution, masasabi mo natin na nasa administrasyon, ay lahat ng mga gusto mong hilingin na mga ebidensya at kung sino-sino na iharap bilang testigo dito po sa impeachment court, yung sa gagawing impeachment trial, ay pwede at magiging mabilis. Siyempre, di po ba? Pero dito ho, kung aabot ho ng 7 to 8 months, matagal-tagal ho ito, next year hanggang February. So, nangangamoy eleksyon na po yan para po sa 2028, mga kababayan. So, dalawa ho ito Pero sabi ho ni SP Gatchalian, o yun ho, baka next year, pinag-aaral na rin nila kung paano pa mapapabilis yung trial at kung mag-uumpisa ngayong July, baka February next year na matatapos. So, gusto pa kong mabilis na ho yan. Mabilis na raw ho yan, mga kababayan. So, kasabay nito ay sinabi po ni Gatchalian na handa na siyang magsilbing presiding officer ng impeachment court. Anya, patuloy siyang kumukonsulta sa mga expert at pinag-aaralan na mga ebidensyang inihain ng prosekusyon at nire-review na ang naging daloy ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona upang maging gabay anya ang nalalapit na paglilitis. So dito ho mga kababayan ay masabi natin na talagang mas maganda talagang hindi naman kinakailangan na ako siya abogado di ba? Importante ho rito yung kung may ebidensya ba o wala dito po sa impeachment laban po kay VP Sara. Pero alam nyo ho mga kababayan, sa aking pananaw lang ho, dito ho ay mas magiging bentahe ni VP Sara Duterte na kung lalo pang mapapahaba. Bakit ho? Kasi ho, lumilito ho ngayon, mahihina pong ebidensya ng prosecution. Alam nyo kung ano-ano na lang at kung sino-sino na lang. Ano-anong angulo, biruin nyo, pati hong nangyari ho. 15 years ang nakalipas noong 2011, ay biruin nyo, binuhay pa ho itong issue ng pananapak ho ni VP Sara Duterte sa isang sheriff ng korte. Yan liwanag ho mga kababayan na, yung alam nyo ho, yung ito hong ginawang ito ng prosecution na nais po nila na patistiguhin yung sheriff, baka mas bumalik ho, bumirang po ito sa kanila. Bakit ho? So ngayon, nalalaman ho ngayon ng tao kung bakit sinapak ni VP Sara Duterte itong sheriff na ito. So makikita ho ngayon, malalaman ho ngayon ng tao, kaya pala sinapak kasi biruin nyo, itong sheriff na ito ay magpapatupad ho ng sinasabing court order. Ang sabi ho ni VP Sara na nooy mayor ng Davao City, ipagpaliban mo na kasi katapos lang daw po pala ng kalamidad doon, sinalanta. Tapos siyempre iba napilitan na
mag-squat ho. Tapos, ay, yung iba naman, bino mo, palalayasin mo na lang ganun basta-basta na walang matitirhan. Ang sabi ni VP Sara na Noy Mayor, teka lang, huwag mo muna implement. Hintayin mo muna ako dyan, ayusin pag-usapan kasi baka sumiklab po yung kaguluhan yun po ang inaabatan. Pero nagmatigas po yung sheriff agad na in-implement yun. Pagdating ni VP Sara, sinapak ko siya. Ano ho ba ang makikita ko rito? Na gustong, ngayon, nalalaman ho ngayon ng tao na ganun pala itong si VP Sara. Kapag tama at para po sa kapakanan ng mamayan, handa niyang ipaglaban. Biro mo, kababaeng tao, bigla ka mananapak ng ganon. So, ngayon, parang mukhang nagkamali ho ng hirit. Ito hong mga, itong sinasabi ho na gagawing testigo. Yung yung sheriff po ng korte. Pero bagamat ngayon, nakiusap po yung sheriff na kung saan ay wag na raw po siyang isali. Nakikiusap po ito na wag na raw po siyang idamay sa politika ho dito po sa ating bansa. Ito pakinggan ho natin, maganda ho itong paliwanag ni Attorney Sal Panelo, dati hong Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Duterte. Yung sakto ho na pangyayari, bakit ho humantong sa pananapak ni Nooy Mayor Sara Duterte dito po sa isang sheriff ng korte. Ito, panoorin po natin. Paliwanag ni Attorney Sal Panelo. Kaya kayong mga taga-prosecution, magmumukha lang kayong tangi pag yan ginawa niyong testigong. Bakit ito nasuntok? Ang sitwasyon noon, merong demolition doon sa isang lugar sa Davao. Dahil mga illegal settlers kumbaga, merong mga nakatira doon na tinirahan ng mga tinatawag natin ng mga panahon na squatters. Kaya naghahain sila ng demanda, yung may-ari, at nanalo sila. Kaya may order na evacuate na sila, umalis na sila doon. Ngayon, dumating na yung mga pulis upang ipairal ang order ng eviction. Pero ang problema ho doon, yung mga tao, syempre galit sila. Ayaw nila pumayag. At yung mga pulis naman, gustong ipatupad yung order. At talagang gagamit sila ng dahas. Madaling sabi, parang bulkan na puputok na. Ngayon, si Inday Sara at that time, mayor ng Davao, tinawagan niya yung sheriff. Sabi niya, huwag muna ipatupad dyan. Parating ako dyan, hintayin mo ako. O madaling sabi, sa halip na hintayin si Inday Sara, itinuloy niya. At nung pagdating ni Inday Sara, talagang sasabog na ho yung karahasan. Ano ang ginawa niya? Alam niyo, bilang mayor ng Davao, bilang leader na tinitingala ng tao doon sa Davao, kinakailangan gumawa siya ng isang hakbang upang matigil, hindi matuloy, yung pagsabog ng karahasan. At ang pamamaraan na epektibo lamang at nahinto nga yung pagsabog ng karahasan ay nung sinapak niya, sinuntok niya itong si sheriff. At nakita ng tao doon dahil yung pinaka-boss ng siyudad nila gumalaw na at pinahinto na yung ginawang labag sa batas. At saka huwag niyong kalimutan na labag sa batas ang ginawa ng sheriff. Bakit? Sapagkat sa batas, bago mo ipatupad yung order of eviction, ay meron pa akong 30 days bago maging penal yun kasi kailangan pa magkaroon ng pagkakataon yung mga idinimanda mo na humingi ng rekonsiderasyon. Kaya tama lang ho yung ginawa. Hindi ho yun nagpapakita ng maras, kundi nagpakita ho ng liderato. Nagpakita na marunong siyang pahintuin ang nag-aambang gulo at karahasan na magdudulot ng mga sugat
pati kamatayan. Dahil biro nyo, kung nagkabarilan doon, di maraming patay doon. Hindi po ba? Kaya yun ho ang kalakaran na bumabalot doon sa pagsuntok ni Inday Sara. Okay, kita nyo, walang nangyari doon sa kaso. Hindi naman ho kasi kasalanan. Yun ay pinakita niya lang kung paano maging isang leader ng isang lugar kung saan ay nakaambak ang pagtutok ng isang karahasan na magtutulot ng kaguluhan at maaaring kamatayan ng mga mamamayan. O yun po mga kababayan at napakinggan nyo ho, no? So yun ho, lumilitaw ho na talagang matindi ho pala magmalasakit ito hong si, no? Si VP Sara Duterte. Kasi biri mo mga kababayan, kanyang constituents, palalayasin po ng ganun-ganun lang. Ang hiling naman ni VP Sara, sandali tayo natin, ayusin natin kasi baka magkaroon po ng mas lalong marahas na hakbang yung mga tao doon kasi talaga mainit ho palalayasin, syempre alam nyo naman ho yung mga ganyang eksena, sino ba naman na tao na palalayasin ka sa iyong bahay? Bagawat sabihin natin, kayo po yung informal settler, hindi po sa inyo. Pero may tamang proseso at syempre maganda ho, may dialogo, di po ba? So dito ho ay nalaman lalo ho ng publiko na ganun pala itong si VP Sara. Pero taliwas ho ito sa nais ho. Kasi ako nakikita ko yung angulo na gusto kong palabasin ng prosecution na pinangunahan ni Congresswoman Jerbil Luistro na palitawin ho na ito po talagang si VP Sara Duterte ay violente at talagang marahas kumilos, mga kababayan. So yun po ang gustong parang palitawin na dapat talagang kaya kung muli nilang pinalutang ito ho nga issue ng nangyari ho noong 2011. Pero ang tagal-tagal na mga kababayan, no? Talagang muling binuhay pa rin itong issue na kung saan ay sinapak. Pero sa kabilang banda, mga kababayan, ako sa tingin ko lang ho, pananaw ko lang naman, imbes na nakasama, nakabuti pa ho ito. Kasi yung iba ho, wala hong kalaman. Ano ba talaga nangyari doon sa sa Davao noong 2011 na kung saan ay bakit sinuntok ni VP Sara Duterte yung sheriff na sasabihin din, nagtatrabaho lang naman yan pero bilang isang alkalde, bilang isang leader ng lungsod, ipinakita ni VP Sara na kung saan yung sheriff na si Abe Andres hindi ho tumugon sa pakiusap. Sabi lang, antayin mo muna sandali at para magkaroon ng maayos na dialogo at pakipag-usap bilang local chief executive dito po sa mga palalayasin ng mga residente. Wala po, hindi po nakinig Kaya yun po nangyari. Bagamat sa ngayon ay may mga binabanggit ito sila Luistro at iba pang kampo ng mga kongresista at na magsisilbing prosecutor ay yung sabi ho itong sa katulad ho itong si Alonto Adjong na ang dapat daw kasi may binabanggit itong si Abe yung si Abe Andres na wag niyo na akong idamay diyan. Pero mukhang ipipilit ho ng prosecution na kunin po yung testimonya nitong si Abe Andres. Sabi nga ho ni Adjong, impeachment court ang magdedesisyon diyan. Kung papayagan na tumanggi, ito pong si Abe Andres na wag hong sumipot dito po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. So, yun po ang pinag-uusapan ho rito, mga kababayan. Pero, ang binabanggit ko natin, mga kababayan, mukhang parang mas napasama ho ito sa kampo ho ng prosecution at napabuti naman sa kampo ho ni VP Sara dahil sa ngayon nalaman ho ng mamayan, nako matindi ho pala ito. Itong si VP na matindi ho ang kanyang liderato. Bili mo, mayor ka, no? Kababaeng tao sinugod mo yung sheriff ng korte at sinuntok mo dahil sa inis mo na hindi man lang pinakinggan ang iyong pakiusap na magkaroon muna ng dialogo at para maiwasan. Kasi ang iniiwasan dito ni VP Sara na noong mayor, magkaroon po ng gulo may mga pulis doon.
O tapos siyempre, alam niyo naman ho yung mga tao kapag tinatanggal mo yan ang kanilang pamamahay, lalaban ho ng patayan ng mga yan eh. Walang pakialam sila kung masaktan. Yun po ang inaabatan at ninanais ni VP Sara na huwag mangyari. O, yun ho. So, kayo ho, ano masabi niyo ho rito mga kababayan? Dito po, pinatatagal. Patatagalin daw, mukhang aabot ng mahigit sa 7 buwan ito hong impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero sa tingin ko, mas magiging bentahe ho ito dahil sa lalong lalabas ho yung mga, sabihin natin, yung katotohanan at imbes na masira yung imahe ni VP Sara, baka mas lalong gumanda. Ngayon, napakataas lang ho sa survey, no? Yung kanyang popularidad, baka mas lalo pa hong tumaas. At kapag umabot ho yan sa 2027, next year, yun nga ho kanina, binabanggit ko na pwede nang maghahain ng COC, Certificate of Candidacy, yung mga kandidato, lalo na ho yung sa national. Yung mga re-electionist ng mga senador. Ako naman, sa tingin ko, hindi na, mahirapan na ho talaga lalo makakuha ng 16 votes. Kasi ang dami po yung mga re-electionist Kapag ikaw ay bumoto na laban kay VP Sara Duterte, na kahit alam mo naman na talaga mahina ang kaso, yari ka. Hindi po ba? Tanggal ka agad ang boto mo sa Mindanao. Ang laki ng mababawas mo. Alam mo, kung tatakbo ka senador, naku, ang laki ko niyan. Alam niyo naman sa election, dapat addition lagi. Dagdag ng dagdag, walang bawas. Di po ba? So, kayo, ano masasabi niyo rito mga kababayan? Aabot daw ng 7 buwan. Bentahe po ito kay VP Sara. At ganyan din po, yung mga ito hong issue naman ho dito sa kung saan ay ito hong sinasabi na parang pinalabas na violente si VP Sara, mukhang nababaliktad po. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at para kayo po ay maibulalas rin po ang inyong mga binabanggit dito po sa ating mga issue na ating pinag-uusapan. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share at again din po yung aking Facebook dalawa ho yan, Ka Eli Solidar at Eli Solidar. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.